Welcome back to another costume making vlog. Tara, gawa tayo ng costume, and for the last installment of our Valentina project, ito na po ang pinaka-final nating ginawa. Sa unang part, nag-cut ako ng mga parang scales na ilalagay natin dito sa tinatahi ni Ate Alma Mater na neck piece. And yung neck piece, pinabalutan ko lang din uli ng spandex na tela sa ilalim para pag isinuot, komportable pa rin. Also with the breastplate, yung ginawa nating breastplate nung unang video, ito na siya. Dito pa lang siya lalagyan ng spandex na tela again for support para maging komportable pa rin ang magsusuot. Medyo nagkamali kami ng diskarte dito, no? Actually, dapat pala inuna naming lagyan ng spandex bago ko siya inassemble. But since nakassemble na siya, wala tayong magagawa kundi let's go with the flow. Sa go! Pinalagyan na rin natin siya ng velcro para mas maging adjustable pa siya sa mga magsusuot. So yes, pwede siyang i-adjust from small to at least large sized na body type. Kapag natapos na siya, ito na siya. I am happy with this. At ito siya nung ifinit natin sa isa sa ating mga pamangkin na si Jelay para tignan natin kung ano maging itsura kapag small. At ito na tayo sa detailing. Nilagyan na po natin ng mga scales ang ating breastplate and neck piece. Kailangan lang maging matyaga tayo sa paggagawa ng mga ganitong mga craft kasi nga it takes time. Hindi siya mabilis, hindi siya pwedeng madaliin dahil minsan kapag minamadali, mas nagkakaroon ng chance na hindi maging pulido ang ating ginawa. So linis-linis lang natin lagi kapag gumagamit ng glue gun and glue stick, linisin natin palagi yung mga webs na para nakikreate niya. So ito siya without the paint. Nilagay ko lang siya sa temporary mannequin kasi ipipintahan ko na siya. Sa mga followers natin, alam nyo na, ang una kong ginawa ay nilagyan ko siya ng black paint muna as the base color at saka ko siya nilagyan ng ating first primary color na green. Yes, ginreen ko muna siya lahat, saka ko siya kukulayan ng ibang kulay. Dito sa part na to, hindi ko na pinakita kasi ang tagal dumating ng aking in-order na airbrush. So, in-airbrush ko yung mga details na ito. Kaya nagkaroon na tayo ng variation at saka nagkaroon na siya ng parang dimension na green and black combination. Ginawa ko siya para sa neck piece at sa breastplate natin. At grabe, we are so blessed dahil isa sa ating mga angels ang nagregalo sa atin. Yes, niregalo lang po ni CJ ang aming mahal na angel, ang bodysuit na yan na snakey. May in-order ako na leggings na snake ang design, pero nung pinigay niya to, wow, why not? Diba mas maganda? Yung leggings can be an option. Kung gusto niyo medyo bare top, kita ang skin, tapos sa may bandang baba lang kayo naka-snake, why not? Ito naman yung mga arm bracers natin. Kinulayan din siya ng black at nilagyan ng green paint pero dab-dab lang din, hindi siya masyadong solid green. Tapos ito, yung silver acrylic paint natin na sobrang ganda. Nilagay ko lang sa sponge, any type of sponge, okay lang. At saka ako nag-umpisang mag-dab ng small amounts of silver paint all throughout the arm bracer para lumabas lang yung details ng kaunti, para magkaroon pa rin pa siya ng effect ng shadows, contrast, and yung somehow parang baroque style. Moving on with the headdress na sobrang matagal natin nagawa. Ayan, nilagyan ko na siya ng details. Nagkaroon siya ng rhinestone eyes at nagkaroon ng mga ngipin yung 20 pirasong nakanganga. Oh, diba? Ito na siya. I-assemble na natin siya ng buo. Ilagay natin ang neck piece. Pagkatapos ng neck piece, isuot na natin ang breastplate. At pag naisuot na ang breastplate, isunod na natin ang bahag na may belt at ang arm bracer, pati ang leg armor. Finally, natapos na natin si Valentina. You can also wear this as Medusa. Bahala kayo, pero yes, you can do Valentina and Medusa. Ito na siya sa details. Tignan nyo naman po ang ating nabuo. Ang dami pa rin yan ng variation along the way. May mga dinagdag ako. Nilagyan ko ng yellow, nilagyan ko ng silver. Binago ko ang kulay ng bracer from silver to gold kasi mas gusto ko yung gold na kulay. At syempre, dinagdagan natin ng homage to the Valentina of the 1990s na si Pilar Pilapil. Ibinabalik natin si Vivora.
Yes, kapag nirenta nyo siya kasama si Vivora, ingatan nyo lang syempre. Eto, kaya natagalan tayo ng pagpo-post dahil ang tagal dumating ng ating silicone mold na skull. But anyways, nung dumating siya, eto na. Sinadya ko siyang maging white para medyo mas angat siya. Alam nyo na, Valentina or Medusa is deadly. Maraming salamat po sa mga sumuporta at sumubaybay sa costume ito na naghahanap na actually ng last part. Ito na po yung last part. Nga pala kaya siya may bahag, front and back po yan para sa mga medyo conservative, sa mga gays, sa mga girls na medyo hindi komportable nakita ang kanilang fem-fem. Pwede natin takpan yan in a very light way and subtle way. Ito po yung ating leg bracer na ginawa. Same process lang siya with our arm bracer. Nilagyan lang natin ng mga glue stick art, tapos yung mga minolde natin glue stick, yan na siya. At ito na po ang kabuuan ng Valentina. It's now actually ready for rentals at meron tayong first customer. Maraming salamat po. Until the next video.